Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, hindi bitin na talaga namang detailed na weekly reading for July 14 to July 20. So, Sagittarius, kung wala maka-resonate ka and leave the rest. Yung po iba impormasyon ay para po sa ibang Sagittarius yun. And use your intuition this time. Kwentuhan lang tayo. Let's talk about your fate and also your destiny for this whole week. Okay? So, Sagittarius, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. Alam mo na yung drill kung lagi po kayo nanonood sa channel natin. Kung meron kang pang malakasang isang tanong, later at the end of our reading, you can ask that question. Pero sa isip lang, intuitively, sasagutin natin ang mga question mo na yan. Okay? So, Sagittarius, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness and support po sa channel natin every time na meron tayong free reading for Sagittarius. So, thank you again for not skipping the ads. So, Sagittarius, ano naghihintay sa inyo ngayon July 14 to July 20? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Lover's card. In the area of what you need, you have the Three of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the World card. Wow, beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Swords. In the area of your fortune, you have the Sun card. Wow, napakaganda. Ang ganda ng lineup na to. 1, 2, 3, 4. Napakaganda. In the area of your divine advice, you have the Four of Wands. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito, Sagittarius? Comment down below kung meron kang idea o meron kang nararamdaman kung ano ito. Why not try natin ganyan mga strategy for the week para pataasan din ang intuition mo. But mamaya sabay-sabay natin bubuksan yan at the end of our reading. So bago natin basahin in a comprehensive way ang iyong spread for the week, ano muna ang lingering energy in your background? You have the Two of Wands. Okay. Sagittarius, this week, tinatawag ka ng iyong spirit guides to get out of your comfort zone. Ito na yung pagkakataon na sabihin mo sa sarili mo, why not? Why not itry ko doon? Why not mag-apply ako dyan? Why not gawin ko rin trabaho na ito? Why not bigyan ko naman ng tsansa yung mga bagay na dati hindi pumasok sa isip mo na posible pala. No? Ito yung pagkakataon. Halimbawa, you want to travel because nakita mo na baka sa bansang yun, nandun ang kapalaran ko. Baka ito yung trabaho sa abroad na yan, ang tanging paraan para umasenso ang buhay namin. Why not? Why not? Meron din ako nakita dito na parang you're trying to transfer on a different job, na mas malaki ang sweldo, mas malaki ang posisyon. So, parang sabi ng spirit guides mo, it is a time for you to really think hard enough para sa mga bagay na susugalan mo this time. Halimbawa, balak mong pumunta sa gantong lugar, balak mo lumipat ang kumpanya, pero mas malaki ang posisyon, kailangan mo daw pag-isipang mabuti. Kasi with the globe here, it's telling you, kailangan clear sa isip mo ha, malinaw sa isip mo na ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko, ito yung kakaharapin ko doon, ito yung mga risk, ito yung mga dapat kong gawin, ito yung dapat kong simulan para pagpunta mo doon walang aberya, para smooth sailing ang lahat. Kasi kung hindi pala malinaw sa isip mo, baka mamaya yung inaasahan mo, yung ina-anticipate mo, hindi pala yun yung mangyayari. Kasi hindi pa clear sa isip mo. O baka kaya kapag hindi clear sa isip mo, mag-urong-sulong ka. Parang gagawin mo today, bukas atras ka na. Kasi hindi pa full-hearted ito yung gusto mo. So make sure this week, kung meron ka mga balak gawin na bago sa buhay mo, na parang why not try ko kaya yung mga gantong bagay na kakawala sa nakasanayan mong mundo, kakawala sa mga nakasanayan mong everyday mong ginagawa. And this will give you somehow the clarity para sa iyo, kasi marirealize mo kung hanggang saan pa pala yung kayang gawin ni Sagittarius, hanggang saan pa pala yung kaya mong puntahan, ano pa yung mga skills na hindi mo alam na meron ka pala, natutulog lang sa sarili mo, pero ngayon magagamit mo bigla kasi kinakailangan sa bagong gagawin mo, sa bagong pupuntahan mo, no? So it's all about also about self-discovery and finding ways, yung mga lugar o mga bagay na pwede mo pa palang puntahan at pwede mo pang gawin para sa buhay mo, okay? Parang don't limit yourself. Kung meron kang pangarap na gawin, now is the right time for you to do that, okay? So, yan ang lingering energy in your background. Bigyan mo na kita ng additional animal oracle for the week, okay? Ano kaya naghihintay para kay Sagittarius para sa linggong ito?
First, you have number 40, mouse spirit, tend to the small things. O meron daw mga bagay na mga maliliit, akala mo lang hindi makaka-apekto, pero malalaman mo pala yung mga maliliit na detalye, yung mga maliliit na issue ay makaka-apekto ng malakihan sa buhay mo. So make sure kahit gaano man kaliit yan, o gaano kababaw yung mga bagay na akala mo ay mababaw lang pala, pero kailangan mong aksyonan, kailangan mong lusutan, kailangan mong buhisiin para in the long run hindi siya lumaki at also hindi makahadlang sa gagawin mo. Okay? Another message of 25, elephant spirit, learn from the past. Very, very clear, Sagittarius. Learn from your past. Especially here, umultaw si 3 of Swords. Ito yung mga pain in the past, mga worry in the past, rejections, disappointments, heartbreak, heartache in the past. Ngayon, matuto ka daw doon para sa bago mong pupuntahan with the 2 of Wands here, sa mga bago mong plano, sa mga bago mong why not gawin ko yan, why not puntahan ko doon, hindi na maulit yung mga nangyari sa past. Okay? Another message, you have number 59, starfish spirit, open to infinite possibility. Yes, tulad sabi ko sa iyo, huwag mo limitahan ang sarili mo. Dapat bukas ka sa mga bagong bagay, sa mga bagong posibilidad na maaari mong i-conquer, maaari mong makamit, maaari mong gawin. Okay? Don't limit yourself. So, Sagittarius, pag-usapan natin ng yung full spread at the center, you have the Queen of Swords. Queen of Swords, all about having a clear mind sa gagawin mo. Okay? Kung meron kang plano na kumawala sa nakasanayan mong mundo, with the Queen of Swords, here naman, sabi niya, dapat daw malinaw sa iyo kung ano yung dako pa roon. Kung ano yung pupuntahan mo doon, kahihinatnan, ano yung pwede mong makuha doon, ano ba mahihita mo doon, importante ba yun, valuable for you, o hindi. So may mga ganun dapat. Dapat clearly somehow alam yung papasukin mo, alam yung gagawin mo. Because ang consequences kapag hindi mo alam o kapag hindi malinaw sa isip mo, pwedeng umurong ka, sayang yung opportunity, o kaya pwedeng mag-give up ka na lang biglaan, sayang yung blessing. O kaya urong-sulong ka, o kaya pa iba-iba ka na gagawin, confused. Pag confused, lalong tumatagal ang outcome. Lalong nade-delay, lalong nag-i-stuck. So make sure dapat clear ka sa mga bagay na maaari mong pwedeng gawin sa future, but also dapat bukas palad ka. Bukas ang kamay mo, bukas ang isip mo sa kung ano yung posibilidad na pwede ko yakapin doon, pwede kong simulan doon, pwedeng naghihintay para sa akin na okay pala, pero hindi mo inaakala this time na posible pala, pero dahil bukas palad ka, alam mo na posible mo makuha yun in the near future. Okay? It's all about you having an open heart, open mind, open spirit. Okay? Sabi rin ng Queen of Swords, sino mo, nakatalikod siya sa past. Ibig sabihin, ayaw na niyang balikan yun. Pinutol lang niya yung tali sa kamay niya. Ibig sabihin, hindi na siya papatali sa kung ano man ang nangyari sa kanya sa past niya. At tatlong card na nagsasabi sa iyo na learn from your past. Elephant spirit, learn from your past. 3 of Swords, forgiving, forgetting, and healing from the past. And Queen of Swords, tatalikuran mo na talaga yung nakaraan mo. It's all about you moving on. Especially here, with the 2 of Wands, getting out sa nakasanayan mo mundo, sa mga bagay na kung saan ka doon komportable, kung saan doon ka nasanay all along. And doon daw umikot ang buhay mo, pati isip mo doon lang umikot. Kaya hindi bukas ang isip sa mga bagong bagay because nandun ka sa shell mo nandun ka lang sa sarili mong maliit na mundo Pero kung lalawakan mo doon ang mundo mo, ready ka to step out of your own bakuran and chase new things, makikita mo na marami pa palang pwede para sa'yo. Marami pang possibility for you na pwede mong yakapin, pwede mong simulan, pwede mong gawin. Okay? Be open and things will be yours in the future. Okay? Basta bukas lang ang isip mo, bukas lang ang puso mo, at hindi mo nililimitahan ang sarili mo. Okay? The Queen of Swords is being clarified by the Queen of Cups. Yes, now is the right time for you to follow your heart. Together with being open-minded with the future, kailangan sundin mo din yung puso mo, sundin mo din yung para sa'yo, sundin mo rin yung magpapaligaya sa'yo. No? Nakita ko rito na kung for a very long time, feeling mo stuck ka, feeling mo there's no growth there at talagang nasasaktan ka na sa pang-araw-araw na nangyayari kasi parang feeling mo hindi ito yung buhay na gusto ko, hanapin mo daw yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo with the Queen of Cups. Your heart, what makes you happy, what makes you complete, what makes you fulfilled. At magagawa mo lang yan kung bubuksan mo ang sarili mo para sa future. Kasi wala sa past ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan, magbibigay sa iyo ng glory, magbibigay sa iyo ng contentment. Tapos na yun, nasa past na yun. If you're open for the future, if you're open sa mga posibilidad mo makuha at gagamitin mo yung puso mo in acquiring that, you'll be seeing the happiness na matagal mong gusto makuha. Okay? In the area of what you want, you have the Lover's card here. Yes, it's all about your choices. It's all about yung mga bagay, sitwasyon, pagkakataon, or
career path na papanindigan mo this time. Meron kang mga bagay na gustong-gusto mo makamit pero before wala kang pagkakataon. Kasi nakita ko baka marami ka mga sinacrifice, marami ka mga pinagpaliban for the greater good o para sa ikakasaya ng ibang tao. Kaya yung para sa'yo, yung happiness mo, sinacrifice mo before. Para naging martyr ka at some point. No? Either ikaw, may bahay ka, dati may career ka, pero give up mo yon to build this family. Pero ngayon, parang sabi mo, time na for me to regain or to go back to the things na dati ko pang gustong puntahan para sa sarili ko na nagpapaligaya sa akin, whether a career path or a place or a career growth na gusto mong makuha naman this time. Nakita ko dito, alam mo, Sagittarius, you want something new. Something new sa buhay mo na parang new purpose, new path, bagong pagkakaabalahan na magbibigay manunumbalik yung excitement sa puso mo. Yung excitement, yung thrill, yung fun, ano? Kaya ngayon parang nakita ko dito, kailangan mo talagang make up your mind. Make up your mind kasi napakalaki ng symbolismo dito ng clouds. Ibig sabihin kahit paano, medyo malawo pa sa isip mo siguro, no? O confused ka pa kung paano mo makukuha yung gusto mo, paano mo makakamit yung mga bagay na papanindigan mo. Yes, may choices ka this time. Meron kang mga temptation to do something or to fight or chase yung mga bagay na dati pangarap lang pero ngayon may lakas sa loob ka na gawin. Kaya ngayon dapat talaga malinaw sa isip mo yung tinutumbok mong future o tinutumbok mong goal, okay? The Lover's card, i-clarify natin. Nakita ko rin dito, Sagittarius, na kung in the past may mga pangarap kang give up, may mga pangarap kang walang pinatunguhan and that led you to the heartache or heartbreak na talagang nadala ka doon o napaso ka or you feel like wala na bang pag-asa for me. Ngayon nakita ko na hope is alive and choose to be happy with the things na magbibigay sa'yo ng completeness. Okay? The Lover's card is being clarified by the Wheel of Fortune. Yes. Once naging malinaw sa'yo at talagang chinase, hinabol mo yung mga bagay na alam mong for you, magpapaligaya sa'yo, doon daw iikot, magsimulang umikot ang kapalaran mo. Halimbawa, for a very long time, nagkasya ka lang sa office job na to, kasi yun ang kailangan, yun ang available dati, yun ang inakala mo before na tama kasi doon ang stable ang sweldo, doon ang safe ang lahat. Pero ngayon, parang sabi mo, why not gawin ko na yung matagal kong gusto? Halimbawa, from office job, gusto mo magtayo ng sarili mong perfume shop. Halimbawa. At doon ka talaga magaling, doon yung passion mo, doon yung hilig mo, yung talagang gustong-gusto mong pangarap mong gawin. Parang feeling mo, yun yung purpose mo, yun yung path for you. At ngayon, nakita ko na gagawin mo na siya. Kakawala ka na sa nakasanayan mong mundo, mag-ready ka na to step out and try magtayo ng perfume shop o perfume na brand. At doon daw mag-isimulang umikot ang buhay mo. Of course, sa simula, mahirap sa simula, mangangapa ka, mag-a-adjust ka. Pero nakita ko na once you love your new path, it will lead you to your success. Okay? So, example lang yung perfume, example lang yung office job. Pero kung ano man yung mga bagay na iiwanan mo, for the pursuit of something talagang passionate ka at nandun yung puso mo, go push because that will lead you to the new phase of your destiny. It will give you the freedom and the fortune that you want for your life. Okay? In the area of what you need, you have the Three of Swords here. Si Three of Swords, sinasabi niya na parang marami ka talagang dapat i-let go from the past. Especially here, kinonfirm ng Animal Oracle with a learn from the past at kinonfirm din ni Queen of Swords here telling you na kailangan mo talagang talikuran yung dapat talikuran. Kasi some of us are okay with living or doing something na kahit hirap na tayo, ginagawa pa rin natin or we still belong to that person kahit na dulot lang sa'yo ay heartache, heartbreak, pain, sorrow, no? So, this time, your spirit guides are calling you, Sagittarius, to rise up, magising ka sa katotohanan. You have to live something that makes you so painful o talagang kapalugmok sa buhay mo. Kailangan mo i-ahon daw ang sarili mo. And ang solusyon lang dyan is growth. Risking something new or trying something new in your life. Dalawang palang beses lumabas ang Queen of Cups here. Sinasabi sa iyo ng spirit guides mo, puso mo ang kailangan mo isipin this time. What makes you happy, what makes you free, na hindi ka sunod-sunuran with someone, na parang feeling mo walang growth, walang pag-andar, walang pag-abante. Parang feeling mo you're just following orders from someone na wala talagang totoong pagpapahalaga sa'yo. And from a very long time, you feel like wala kang sariling bosses, wala kang sariling autonomy sa sarili mo, sa future mo. Now is the right time for you to heal from all those pain. At makakapag-heal ka lang from all those pain kapag umalis ka dyan, kung mawala ka sa bagay na yan,
o sa lugar na yan, o sa relasyon na yan, to chase something that is for you. The world is so big for you to chase, the big for you to conquer. So find yung mga bagay na para sa'yo. Huwag mo limitahan ang mundo mo. Chase your happiness and get what you want. Okay? With the Three of Swords here, clarify natin. The Three of Swords ay kinaklarify ni, nakita ko rin dito sa Sagittarius na kung mayroon mang pabalik-balik daw, either sa past work or issue from past work or issue from a past lover o kung mismo yung taong yan ipabalik-balik sa buhay mo, kailangan mo na once and for all putulin ang ugnayan sa kanya. Be brave, be assertive. Si Queen of Swords assertive to. Kung anong ayaw niya, kung anong gusto niya, sasabihin niya kahit prangka, kahit matalas ang dila niya, no? Basta sasabihin niya kung ano nasa loob niya. Kung ano yung bagay na ayaw niya, kung ano yung bagay na magpapaligaya sa kanya, gawin mo daw. Kung kinakailangan mong komprontahin na yung taong yan because siya nagdudulot sa'yo ng pasakit o problema o heartache, go push para makalet go ka na at makapunta ka na sa mga dapat mong puntahan. Okay? The Three of Swords being clarified by the Four of Wands. Yes, this heartache or this person or this situation na talagang nagpapadurog sa'yo, nagpapabagsak sa'yo or nagiging rason na mga worry mo this time and pain this time, kailangan daw talagang ma-eliminate siya or mawala siya sa buhay mo para ma-embrace mo na yung mga bagay na for you. You're about to enter bagong yugto sa buhay mo at hindi mo daw siya ma-enjoy o hindi mo daw siya ma-appreciate kung laging pabalik-balik sa life mo yung mga past na nangyari. Halimbawa, you're about to enter a new relationship. Halimbawa lang to ha, not for everybody. Papasok ka sa new relationship, tilanggap mo na siya, masaya naman kayo, pero pabalik-balik yung mga past experiences mo about cheating. So, hindi naman nag-cheat yung current partner mo, pero dahil sobrang bubog mo from those past experiences, na-apply mo siya sa ngayon. Pinagudahan mo siya kung saan siya pumupunta. Kahit di naman siya nag-cheat, pero parang lagi mo iniisip na may nag-cheat. So, parang ganon. Ganon yung analogy this time. O halimbawa din, meron kang bagong trabaho. This is a milestone ha, tong Four of Wands. A milestone na kailangan mo i-celebrate. This is a bagong yugto sa buhay mo. Halimbawa, meron kang bagong trabaho. And then in the past, na-involve ka na sa halimbawa paninigaw ng dati mong boss, pinahiya ka sa maraming tao, inaccuse ka pa of halimbawa doing something wrong sa isang paper o sa isang legal document. Tapos kito sa bagong trabaho mo, dahil dala-dala mo pa rin yung pain na yun, dala-dala mo pa rin yung sorrow na yun, nabibitbit mo dito, nakatakot ka kausapin yung boss mo, nakatakot ka i-accomplish yung mga papers kasi baka i-accuse ka na naman, mga ganyan. So, don't let your past experiences, your past heartaches affect your new milestone, to affect your new job or new endeavor, your new relationship, anything na coming into your life, wag mo hayaang masira siya ng mga dati mong pinagdaanan. Okay? That is a very clear message for you from your what you need this time. Ito kailangan mong panghawakan this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Cups. Kaya handa kang gawin na this time yung mga possible things in your life in the near future. Kaya handa ka nang iwanan ang past kasi ngayon pinapahalagahan mo na ang sarili mo. Your own happiness, your own freedom, what makes you you and what makes you feel fulfilled. Ngayon dati kasi isip ang pinairal mo, 'di ba? Dati parang okay, ito ang tamang gawin, dito magiging maligaya ang lahat, ito ang tamang desisyon, kaya magkakasya ka diyan. Pero ngayon, sabi mo time na for me to i-prioritize naman kung saan ako magiging maligaya. Sarili ko, puso ko, kaligayahan ko, no? Ngayon parang ito yung in-nurture mo, ito yung pag-sumikapan mo mabuo. Kung dati nagkasya ka sa office job nga, ngayon parang puso mo naman ang kukunin mo, puso mo naman ang ipa-prioritize mo. Ngayon handa ka na halimbawang maging nurse na ganyan. So, meron ka nang igagawin this time. It's all about your passion, it's all about your choices that will make you complete. Kaya handa ka nang kumawala doon sa mga bagay na i-let go mo. Nakita ko ito sa Sagittarius na it's not gonna be easy. Hindi ito madali because a lot of people are gonna question you na parang, ba't ka aalis? Akala ko ba okay na dito? Settled ka na? Okay naman? Kahit mahirap, kahit nakapagod. Okay naman dito. Okay naman ang sweldo. Pero sabi mo, hindi na ako masaya. Hindi na ako maligaya. Feeling ko stuck na ako. Feeling ko this is not for me anymore. Hindi na ako nag-grow. Okay lang yun. And hindi mo kailangan i-defend ang sarili mo at hindi mo rin kailangan i-explain sa kanila, most especially kung talagang ito'y para sa'yo, para sa puso mo and for your complete happiness. Go, so good. Talikuran mo rin dapat talikuran. Don't turn your back or don't turn back na. Continue pursuing for the future. Wala lang atrasan to. Wala lang lingunan.
And nakikita ko rito, this is gonna be a success for you. Especially here, nakatingin si Queen of Swords sa success card at saka sa happiness card. So that is a completely clear message for you, Sagittarius, that's yung naghihintay sa iyo sa dako paroon ay success and also happiness. So congratulations. Sundin mo ang puso mo at talaga magiging maligaya ka. The Queen of Cups, i-clarify natin. Kita ko rin dito, basta may tapang ka to step forward and chase new things, walang alinlangan, walang takot. Ayan, hapon tuloy. Kunin natin tong, wag, sige, masyado siyang madami. Sabi ng spirit guides mo, kung talagang merong kang lakas sa loob to fight for something new, to get something new, handa ka sumugal sa mga bagong bagay, kasama ang puso mo sa pag-abot ng mga yan, you will succeed on this, okay? The Queen of Cups being clarified by the Three of Swords. Dalawang beses lumabas ang 3. 3 is all about you being loved and protected by your ancestors na mayapang mga kamag-anak. Kung meron kang kamag-anak na lagi mo napapanaginipan o naiisip, halimbawa na amoy yung certain perfume at siya naisip mo, o kaya a certain music or a certain routine or a certain sign, nakita mo, naalala mo yung certain na mayapa mong kamag-anak. This is that soul giving you the assurance that you are protected and loved by them. So kung ano man daw gagawin mo this time, you are being guided by your ancestor, giving you the assurance na paprotektahan kanya along the way. Okay? So the Queen of Cups being clarified by the Three of Swords. Sinasabi dito ng spirit guides mo na yung mga painful thing in the past, wag mo hayaang maka-apekto siya this time. Time na for you to bumangon. Tagal ka nakasya sa ganyang toxic relationship or toxic workplace or toxic job or mga pangarap na talagang dumurog sa puso mo because lahat na binigay mo pero wala pa rin nangyari. Ngayon, take hold of your heart. Protect your heart from all these painful experiences. Time na para bumangon. Matuto ka. Yes, learn from the past. Learn from your heartache. Para this time around, sa gagawin mo in the near future, clear na ang mind mo. Clear na ang vision mo sa mga gagawin mo away from the things na nagpasakit sa'yo. Okay? In the area of your near future, you have the World card here telling you, yes, you're about to close that chapter. Isasara mo na yung chapter na yan. Now you're entering a new era for you. Congratulations. The world is your oyster. Pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin. Pwede mo nang hakbangan yung mga gusto mong hakbangan. There's no stopping you to achieve this. Kaya kinakailangan talaga ng tapang and pagsugal sa bagay. Wala ka mararating kung stuck ka lang dyan, mananatili ka sa comfort zone mo. You can now start something else in your life. Time na to conquer something new. So, leave something behind. Make sure na may tama kang closure sa mga bagay na dapat nang isara, tapos na yon, tuldok na yon, huwag mo na balik-balikan para magkaroon ka ng clean slate, clean start sa iyong bagong simula. Okay? I'm seeing you entering a new job, having a new career. Meron sa inyo nakita ko mananahe or trying something about designing clothes or pwede ring ukay-ukay or buying new stuff or selling new stuff. Nakita ko yan. For some of you, traveling. Yes, with the Two of Wands here, confirming that with the World card, travel is your companion. So kung ngayon, kung balak mo mag-travel, searching your fortune on a different place, on a different industry or a different career, go push kasi nakita ko doon magkasucceed ka sa bagong lugar na yan o bagong pagkakataon na yan. The World cards being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, your work matters this time. Meron daw paglago o meron daw success ka makikuha pagdating sa iyong career, sa area of your work. Kung ikaw man ay solo na nagtatrabaho o balak mo this time na buuin na yung negosyo na yan, this will be a success. O kaya kung meron kang balak trabahuhin about your passion, or a career move na magpapaangat sa iyong credentials, magpapaangat sa iyong posisyon, sa iyong title. Ito yung pagkakataon na buuin na yan at pagsumikapan because this will be successful for you. Nakakita ko na parang some of you will go back to school because naghahangad ka ng MA or a masteral or doctoral or you're trying to have a new title. Ika nga. Kasi alam mo na ito yung magbibigay sa iyo na mas malawak na mundo o mas malawak na gagalawan when it comes to your career options. So kung nagbabalak ka ngayon to go back to acquiring a new credentials, a new certificate, makakatulong daw yan. Linangin mo daw yung talent and skills mo this time para lumawak daw ang mundo mo, para magbukas sa iyo marami pang pinto in order for you to have more or expand more pagdating sa iyong career o sa iyong trabaho. Okay? In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Swords. Challenge sa'yo sa iyong linggo ay padalos-dalos na desisyon. Don't rush anything. Ito yung mga bagay na naghihintay ng pag-iisip, naghihintay ng mga clarity, especially with the choices and passion. Sabi ko sa iyo, dapat clear ang mind.
clear ang intention. Also, have a clear vision of what you truly want. Huwag mong madaliin. Ask other people, timbang-timbangin mo muna. Ask the opinion of your family, of your loved ones, yung mga pinagkakatiwalaan mong tao in order for you na matimbang mo. Because in rushing things, no good thing gonna come out from that. Okay? Make sure na binubusisi mo muna. Kasi baka magkamali ka. Baka maligaw ka ng landas o maligaw ka ng direksyon kapag minadali mo ang isang bagay. Baka akala mo ito ang gagawin. Akala mo yun ang pupuntahan mo, pero hindi mo na-realize mayroon pa palang hidden meaning or hidden information about that na dapat kinalkal mo pa before. E di sana ngayon hindi ka nasa ganyang sitwasyon. Sabi ng spirits mo, don't go into a conclusion agad-agad. Halimbawa, may narinig kang balita about someone. Tapos sinabi niya, huy, si ganyan, suplada. Tapos ikaw naman, oo nga no, ganyan-ganyan talaga yan, ganyan-ganyan. Nagko-conclude ka kaagad without knowing further or without getting information. Nakinig ka kaagad sa isang impormasyon lang o sa isang narinig mo lang, nag-conclude ka kaagad na, oo nga no, ganyan siya, o nga no, ganyan yan sila. So make sure this time around, don't rush your decision. Don't rush any work or any endeavor. Make sure na binubusisi mo. Like I said here, with the mouse spirit, tend to the small things. Baka kakamadali mo ay malagpasan mo yung mga maliit na bagay na in the long run, malaki palang apekto sa ginagawa mo. So make sure, busisiin ang mga bagay-bagay. Magagawa mo lamang yan kung hindi ka magmamadali. Okay? The Knight of Swords is being clarified by the Seven of Swords. Yes, ngayon, sabi ng spirits mo, you need to make sure na yung mga bagay ay nag-strategize ka. Learn to strategize and have a good tactic sa mga gagawin mo pa. Halimbawa, you're gonna apply on this job pero napakalaki ng kumpanyang yan. So make sure na bubisiin mo ano ba kinakailangan nila. Linisin mo yung resume mo. Make sure that you look good, you present yourself better. And yung Q&A, yung interview, dapat pinapractice yan. Hindi yung bahala na. Kailangan every requirement na busisi mo. No? Strategize para yung gusto mo makuha this time, makuha mo siya completely. Walang aberya, walang problema. Sabi ng spirits mo, work in the dark. Ibig sabihin, or work in the shadows. Ibig sabihin, hindi mo dapat pinapamalita agad-agad yung mga plano mo, yung mga gusto mong gawin because some negative energy ay baka humalo sa plano mo, baka mamaya ay hindi matupad, no? Make sure na you work alone. You don't need to broadcast everything with a lot of people. Sarilin mo muna, saka mo na ipamalita kapag okay na. Kapag successful na. Kapag sure na sa'yo yung success sa bagay na yan. So make sure this time around, keep quiet lang, hush lang muna sa mga bagay na gusto mong gawin. Gawin mo siya ng solo lang, gawin mo siya ng tahimik lang for you to gain the swift success. Kasi baka may humarang kapag marami nakakaalam. Okay? Bigyan pa kita ng additional monology card pertaining to your success this time. You have, don't let your past hold you back. O, pang-apat na to. From the learn from the past, from the Three of Swords, from the Queen of Swords, and from ano pa isa? Ito pa, Three of Swords here. Talagang marami nagkasabi sa'yo, don't let your past hold you back. Forget na the past. Don't let it hinder kung ano yung potential mong pwede makuha. Don't let that limit yourself. So ngayon, another confirmation pa from your spirit guides to don't let your past hold you back. Okay? Sagittarius, napakalino na. Ilang cards na nagsabi sa'yo na yung past mo, toldo ka na yan. Another message you have, your hard work is paying off. Yes, meron daw pinapatunguhan this time. Ito mga sinusagal mo, mga ginagawa mo, mga pinagtatrabahuhan mo, meron daw nangyayari. Meron daw pinapatunguhan. Kaya don't stop, don't quit. Okay? Another message, you have a win-win outcome is forecast. Yes, magkakaroon daw ng magandang outcome. A win-win solution, a win-win outcome is here. Congratulations. In the area of your fortune, you have the Sun card. Yes, a win-win outcome. Clarity is going here. Nakita ko na you're gonna be very, very happy with this solution, with this paggalaw. Nakita ko na unti-unti mo nare-realize na buti pala binitawan ko na yon, buti pala iniwan ko na yon because nakita mo na yung kalinawan, enlightenment, illumination sa mga bagay na akala mo before walang solusyon, akala mo before walang nangyayari, walang pag-andar. Ngayon parang you're gonna be very, very free. Free from the pain, free from the sorrow, free from the guilt, or free from forgiving yourself. Ngayon parang you can now start over without the guilt of the past. Ngayon, nakita ko na talaga may bagong simula ka, may bago kang gagawin. And masayang-masaya ka sa mga bagong sisimulan mo this time. Congratulations. Kaya so good na. Huwag ka na mag-alinlangan sa mga gagawin mo this time. Huwag ka rin matakot na baka maulit na naman yung past. Mauulit lang yon kung hindi ka natuto sa past. So those are
the truth in life. Once you're trying to do something new, mauulit lang yung nakaraan kung wala kang natutunan doon. Okay? The Sun card is being clarified by the Lover's card. Dalawang beses lumabas ang Lover's card. It's all about your passion. It's all about your choices. So sabi ng Spirit Guides mo, panindigan mo doon choices na to. Nagagawin mo this time, pwedeng choice of love, choice of career, choice of endeavor in your life. Kung ano man ang choices mo na dapat mo daw parindigan, this will make you so happy. Na parang may realize mo daw this week or in the coming weeks na parang, buti pala ginawa ko yun. Buti pala iniwan ko siya at dito na ako ngayon. Masaya na ako this time. May contentment, may happiness. Merong parang sweet resolution or sweet na parang outcome sa mga ginagawa mo this time. Na parang buti pala nilabang ko to, buti pala ginawa ko to kasi ito pala bigay sa akin ng kaligayahan. Halimbawa, dati iniwanan mo yung office job, ngayon gusto mo na magbenta ng mga alahas o kaya mga bracelet. Kahit kakaiba yun sa dati mong ginawa, pero dahil choice mo ito at ito yung pinanindigan mo, nagiging masaya ka kasi ito yung nagdudulot sa'yo ng happiness with the Queen of Cups here. Complete happiness because sinunod mo yung puso mo. Congratulations. Lumilipad sa fan. In the area of your divine advice, you have the 4 of Wands. Dire-diretso ka lang daw. Don't stop sa milestone mo or sa threshold or sa finish line na gusto mong tumbukin this time. I'm hearing the celebration. I'm hearing the congratulations sound. I'm hearing the videoke. I'm hearing the popping of confetti. I'm seeing you getting that milestone. Kaya huwag ka daw huminto, sabi ng Spirit Guides mo. Continue going to that direction. Continue fighting for what you want. Okay? Because celebration is here. Malapit ka na daw magtagumpay. Kaya naman, go na, push na. Ilaban mo na yung planong yan. Get out of your comfort zone para maabot mo na to. Makuha mo na yung bahay, makuha mo na yung lupa, makuha mo na yung graduation ni Bunso. Kung ano naman tong milestone na balak mong abutin, makuha mo lang yan kapag nag-risk ka sa bagay na to. Okay? The 4 of Wands being clarified by the 9 of Cups. Wow! Alam mo na, Sagittarius, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas si 9 of Cups in any of the reading, there is a confirmation for you to make a wish. So mag-wish ka na this time. Kung mahaba yung wish mo, i-pause mo yung video because 9 of Cups, a wish fulfillment card, mapapabilis ang pagpapaangat ng mga wishes mo yan kay God para maganap na yan. So 9 of Cups here in the confirmation of the 4 of Wands, a wish is gonna be fulfilled sa buhay mo. Maabot mo daw itong milestone na to. Congratulations. Kung naman itong wini-wish mo sa buhay mo this time, you'll be very happy. You'll be very assured at saka fulfilled para dito. Kaya sabi ng Spirit Guides, huwag ka daw hihinto at huwag ka daw magkakasya sa mga bagay na alam mong hindi niya magiging masaya ka. Parang ginagawa mo lang kasi out of necessity, out of napipilitan ka lang. Ngayon na pagkakataon talaga sa Sagittarius na gawin mo yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng kaligayahan. Okay? Kasi doon daw ang tanging path para marating mo na mabilisan yung mga milestone mo. Okay? So bigyan kita ng additional fortune cards bago ating kunin ang iyong outcome for the week. First, you have October. Importante po ba sa inyo ang buwan na October? Baka this is a milestone card for you or may relevance sa buhay mo. Nakita ko rito, the fortune will come to you sa buwan na yan. Another message of August or October or August, baka anniversary or birthday is a confirmation that a wish will be granted for those people or a wish will be granted on those dates. Okay? Another message, you have mountain, major challenge to overcome. Meron ka daw challenge talagang dapat lagpasan this time. Something to risk about, something to think about paabante sa buhay mo. Another message of ink pot, problems to be resolved. Yes, wala kang problema na dapat mong solusyonan this time. Another message, haystack, karma, you will reap what you have sown. Yes, ngayon meron ka daw harvest. Harvest time na to for you. Sa mga bagay na pinagsumikapan mo before, sinacrifice mo before, ito pagkakataon na babawi na sa iyong kapalaran, you will harvest the good things. Okay? Another message, you have fair man, lalaking puti ang buhok o mestizo na kailangan mo daw pagtuunan ng pansin this time sa buhay mo. Lily, spiritual love. Yes, like I've said, merong 3-3 kanina. Love or protection from your ancestors, sa mga namayapang loved ones. Ito ang konfirmasyon. Spiritual love, mga bagay o mga loved ones mo na pinoprotektahan ka from the spiritual realm. Congratulations. You're very blessed. Another message, you have crib, birth, or conception of a child or enterprise. Yes, ipapasukin ka talagang bagong trabaho o bagong negosyo, bagong passion project, or a confirmation of a baby. Congratulations. Another message, you have staff. You will be taken care in a difficult times. Yes, huwag ka mag-alala sa mga susugurin mo, sa mga ipaglalaban mo. God, the universe is protecting you. A helping guide will be given to you at maaasahan mo yan. Another message of club, someone will try to make you do something against your will. Yes, kakasabi ko lang sa iyo kanina, kung napipilitan ka lang sa isang bagay, may taong pinapagawa sa iyo yung mga bagay na ayaw mo,
Be the Queen of Wands, Queen of Swords. Sabihin mo kung ayaw mo, ayaw mo, kung gusto mo, gusto mo. Follow your heart. Hindi pwedeng nako-compromise yung puso mo sa mga bagay na gagawin mo this week, okay? Outcome mo for the week, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Outcome mo for July 14 to 20 is the Hanged Man. Yes, clarity of the mind. Ngayon nakita mo na oo nga no, kailangan ko isugal ang isang bagay, kailangan ko kumawala sa comfort zone ko, kailangan ko nang iwanan ang past, kailangan ko nang simulan ulit ang buhay ko, bumangon ako, maging maligaya ako, sundin ang puso ko. Ngayon maliwanag na sa'yo. Very, very clear na sa mind mo kung ano yung dapat mo gawin moving forward, kaya wala ng delay, wala ng stagnancy, wala ng stuck mindset. Magdire-diretso na ang lahat kasi malinaw na sa'yo. Okay? Na hindi mo kailangan magtiis sa isang bagay na walang dulot na sa'yo, na hindi ka na masaya, hindi ka na maligaya, wala ng growth. Kaya handa ka nang to conquer a new era of your life. Handa ka nang kumawala dyan, handa ka nang mag-step forward for something unknown, nakakatakot siguro, unfamiliar, pero nakikita mo yung halaga niya na ito yung magbibigay sa akin ng bagong simula, bagong buhay. The Hanged Man's being clarified by the Queen of Swords. Dalawang beses lumabas ang Queen of Swords telling you, yes, you're on to a brand new beginning, transformation for the future. Ready ka na. At maging assertive ka daw ha. Kung ayaw mo, kung gusto mo. Huwag mong hayaan na on the losing end ka, o huwag mo hayaan tatapakan ka, o huwag mo hayaan na parang you're getting less or napipilitan ka lang. Kailangan kasama ang puso, kasama ang isip. Open ka sa future, open ka sa maaaring mangyari, and you are limitless. You are limitless, Sagittarius. You can conquer anything that you want in the future. Basta, handa kang to get out of your comfort zone. Okay? Yan po ang iyong July 14 to 20 reading. Hopefully po yung nakaresonate ka. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Sagittarius, close your eyes and concentrate on that question. I'll be giving you 2 cards. Spirit guides, ibigay natin kay Sagittarius sa sagot sa kanyang tanong. Mabilisan lang ito. You have 1 and you have 2. Bibigyan din kita ng angel confirming card because your angel guide nasa tabi mo ngayon, guiding you, protecting you, and assisting you sa pagsagot sa iyong tanong this time. Okay? So you have 1 and you have 2. So Sagittarius, open up your eyes, inhale and exhale. This is the answer to your question. You have 10 of Pentacles in reversed. You have the 2 of Swords in reversed. You have choose a new direction and you have trust. Okay? Sagittarius, sabi ng spirit cards mo, meron kang 2 of Swords in reversed. Ibig sabihin, hindi ka pa makapamili sa dalawang bagay o hindi ka pa makapag-decide about your question. Sabi ng spirit guides mo, meron pang ibang option at hindi lang dalawang option na yan ang kailangan mo pag-isipan. Medyo nililimitahan mo daw ang isip mo when it comes to your question. Sabi ng spirit guides mo, meron pa daw ibang paraan, may ibang option na pwede mong i-revisit, pwede mong tignan. Huwag ka daw magkasya sa kakarampot na pagpipilian. Make sure na bukas ang isip mo, bukas ang mga bagay for you. Baka meron pang ibang paraan to answer your question. Okay? With a 10 of Pentacles in reversed, sabi ng spirit guides mo, pang matagalan ba to? Is this something na temporary lang? Yung question mo, baka naman temporary lang yan, sigurado ka ba dyan? Gasiyan ka ba ng oras dyan? Is this something that you want for long term? So make sure na sagutin mo daw muna yan. And also, maging clear daw muna ang mind mo. Don't guard yourself too much. Baka kasi takot-takot ka mag-fail, takot kang sumubok, kaya hindi ka makahanap ng tamang options. Lawakan mo daw ang isip mo para lumawak yung mga pintong pwede mo pang gawin at lumawak yung mga options na pwede mo pang tignan. Sabi ng angel mo, choose a new direction. Meron pa daw ibang bagay, meron pa daw ibang solusyon, ibang option regarding to your question. And then trust the process. Kung ngayon gulong-gulo ka, kung ngayon nahihirapan ka, natatakot ka kung pang matagalan na ba to o temporary lang o nalilito ka sa decision mo, i-trust mo lang si God, i-trust mo lang yung sarili mo na soon enough makaisip ka rin ng solidifying outcome sa question mo. Basta ngayon ang malinaw, choose a new direction. Meron pang ibang bagay for you regarding to your question. Okay? That is the answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. This is also your July 14 to 20 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Sagittarius. This has been James for James Harrow PH. God bless everybody.